Tanaw ang ganda ng bulkan. Kahanga-hangang karika ng mga dagat. At kung sili at gata ang pag-uusapan, ay hindi magpapahuli sa handaan. Magandang hapon sa inyong lahat. Marhay na hapon, Bicolandia. Halina't tuklasin ang yamang kultura at ganda ng 6 na probinsya ng Bicolandia. Mga tugang mag-iristoryahan kita, asin magugma, kaiba ang buong Kabikulan. Ini ang Magayon na Kabikulan. Alas 3 na! Kayo po ay nakatutok sa Magayon na Kabikulan. Marahay na daw po, Bicolandia, at magandang araw po mga kapatid, saan man po kayong panig ng mundo. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama sa amin sa programang naghahatid ng mga natatanging kwento, naghahain ng masasarap na pagkain, at nagpapakita ng magagandang tanawin ng Bicol Region. Yes, at speaking of magagandang tanawin natin, Glads, sa episode po natin ngayong hapon ay bibisitahin po natin ang dalawa sa mga kilalang mangrove parks dito sa Masbate City, ang Mangrove Tomb at ang Pawa Mangrove Park. Yes po, aalamin natin ang mga mahahalagang papel ng mga bakawan sa pangangalaga ng kalikasan at sa pagpapanatili ng masaganang yamang dagat ng Masbate. Yes, at hindi lang po yan, Ate Glads, dumayo din po tayo sa bayan ng Kawayan kung saan makikilala po natin si kapatid na Jessie Brusas at ang kanyang seafood business. Matutunghayan po natin yan sa ang kanyang kwento maya-maya lamang. Yes po, kaya siguradong marami na naman tayong matutuklasan ngayong hapon. Yes. Huwag din po ninyong kalimutan na makisali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagko-comment sa ating YouTube live chat. Yes, at mula po sa inyong mga comments ay pipili po kami ng mga kapatid na makakatanggap ng Magayon na Kabikulan mug at keychain. Ito po. Nakikita po ninyo. Kaya mag-comment lang po dahil bawat distrito po ay magkakaroon ng mga mapipiling tatanggap. Yes po, at ang mga mapipili po ay aming i-message para maibigay ang detalye kung paano maipadadala ang inyong Magayon na Kabikulan mug at keychain. Yes, at ang lahat po ng napili naming tatanggap ay malalaman din po ninyo sa susunod na linggo sa ating next episode. Kaya abangan po ninyo. Yes, at sa pagkakataon pong ito ay alamin na po natin ang mga isinagawang aktibidad ng mga distrito sa Bicol Region dito sa segment na Kapisanan in Action. Ating panoorin at pakinggan ang mga aktibidad na isinagawa at isasagawa pa sa mga distrito sa Bicol Region dito sa Kapisanan in Action. Maraming salamat po. Narito naman ang iba't ibang aktibidad na isinagawa mula sa iba't ibang distrito dito sa Bicol Region. Masiglang dinaluhan ng mga may tungkulin sa pananalapi ang isinagawang tanging pagtitipon sa distrito ng Masbate. Isang makabuluhang bautismo ang naisagawa sa distrito ng Masbate. Narito ang report ng kapatid na Princess Esparago. Pinakinabangan ng mga finance officer ang isinagawang tanging pagtitipon sa Distrito Eklesyastiko ng Masbate na ginanap sa gusaling sambahan ng lokal ng EGM. Maagang nagtungo sa dako ng aktibidad ang mga kapatid. Sabik na mapakinggan ang mga pagpapayo mula sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Matapos ang pagtuturo, isinagawa rin ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Baon ng mga kapatid sa kanilang pag-uwi ang panibagong inspirasyon upang higit pang pagbutihin ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin para sa ikalulugod ng Panginoong Diyos. Samantala, nagsagawa naman ang pagbabautismo para sa mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa distrito na ginanap sa gusaling sambahan ng lokal ng EGM. Pinangunahan ng aktibidad ni kapatid na Renato Estrada Sr., tagapangasiwa ng distrito. Sa pangangaral, ipinaalala ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa mga aral ng Panginoong Diyos at panatilihing tapat sa paglilingkod upang makamit ang kanyang mga pangako. Ibinahagi ng mga bagong bautisado ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa pagtanggap ng banal na bautismo at sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pahayag naman ng mga kapatid na patuloy silang kaisa sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo.
Mula po dito sa distrito ng Masbate, ako po si kapatid na Princess Jean Esparago para sa Kapisanan in Action News. Sabik na dinaluhan ng mga kapatid ang isinagawang pamamahayag sa lokal ng Masarawag, distrito ng Albay, na siyang ibabahagi sa atin ng kapatid na Edna Laksa. Matagumpay na naisagawa ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa lokal ng Masarawag Distrito Eklesyastiko ng Albay na dinaluhan ng mga kapatid at mga panauhing nagnanais na makinig at magsuri sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pinangasiwaan ang nasabing pagtitipon ni kapatid na Roel R. Reyes, tagapangasiwa ng distrito na nagbahagi ng mga aral mula sa Biblia na nagsisilbing gabay sa pananampalataya at pamumuhay. Sa pamamagitan ng ganitong mga pamamahayag, nabibigyan ng pagkakataon ang mga panauhin na personal na mapakinggan at masuri ang mga aral na tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo mula sa Biblia. Patuloy naman ang mga kapatid sa lokal ng Masarawag sa pag-aanyaya ng kanilang mga kakilala at kaibigan upang makinig sa mga salita ng Diyos at magkaroon ng pagkakataong magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa distrito ng Albay, ako po ang kapatid na Edna Laksa para sa Kapisanan and Action News. Nagsagawa at namahagi ng lingap sa mamamayan ang distrito ng Naga City. Pakinggan natin ang report ng kapatid na Adam Buena Agua. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week, nagsagawa ng lingap sa mamamayan ang Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna ni kapatid na si Aldungka Jr., tagapangasiwa ng distrito ng Naga City, matagumpay na naisagawa ang gawain ito sa 3 bayan at lungsod sa Camarines Sur, sa Pili, Calabanga at Naga City. Patuloy na isinasagawa ang lingap sa mamamayan upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan, kabilang ang mga persons with disabilities sa pamamagitan ng Christian Society for the Differently Abled ng Christian Family Organizations. Mula po rito sa Naga City, Camarines Sur, ako po si kapatid na Adam Buena Agua para sa Kapisanan in Action. At yun po ang mga aktibidad na isinagawa dito sa Bicol Region. Mula po rito sa distrito ng Albay, ako po ang kapatid na Jamaica Gamos para sa Kapisanan in Action News. Kapisanan in Action. Maraming salamat po Ate Jamaica sa paghahatid ng iba't ibang aktibidad. Hindi lang po mga aktibidad pangkasiglahan, kundi maging sa mga socio-civic activity po ay na tulad nga po ng lingap sa mamamayan, aktibo po ang mga kapatid sa pakikilahok. Yes po, Ate Rox. Nakakatuwang makita ang pagkakaisa, pananampalataya at pagmamalasakit ng ating mga kapatid sa kapwa sa mga aktibidad na inilulunsad ng ating pamamahala. Yes po, Ate Glads. At ngayon naman, Ate, ay mukhang excited na ang ating mga manonood. Kaya huwag na po natin silang paghintayin pa. Tuklasin na po natin ang kagandahan ng 2 mangrove parks dito mismo sa Masbate City. Kasama po si Ate Jaira at si Ate Mira dito po sa segment na Hamos na kita sa Bicol! Tuklasin ang mga atraksyon sa Bicol sa Hamos na Kita sa Bicol. Sa gitna ng Pilipinas ay matatagpuan ang Masbate, isang lalawigang kilala sa makulay nitong kultura at mga likas na tanawing tunay na kahanga-hanga. Ngunit bukod sa mga dalampasigan at isla, ipinagmamalaki rin ng lalawigan ang mga mangrove parks na kabilang sa mahalagang ecotourism destinations nito. Hindi lamang ito nagbibigay ng magandang tanawin, nagsisilbi rin itong tahanan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop, at mahalagang panangga ng mga baybayin laban sa pag-unang lupa at malakas na alon. Magandang araw po mga kapatid. Ako po ang kapatid na Jaira Lupet. At ako naman po ang kapatid na Emerging Pumayo. Sa episode po na ito ay samahan niyo po kami sa pasyalan ng 2 sa mga iba't ecotourism destinations ng Masbate City. Bibisitahin po natin ang Mangrove Park at Tawa Mangrove Park. Mga lugar na nagpapaalala sa atin na pahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Tara, samahan niyo kami! Ang una nating destinasyon ay ang Mangrove Park na matatagpuan sa Boulevard Nursery Road, Masbate City.
Isa ito sa mga paboritong pasyalan ng mga residente at maging ng mga bumibisita sa lungsod. Narito na po tayo sa entrance ng Mangrove Park. Bago tayo makapasok, ay kailangan muna natin magbayad ng 30 pesos na entrance fee. Matapos ang registration at pagbabayad, maaari na nating simulan ang ating pag-ikot sa loob ng Mangrove Park. Tara po, pasok tayo! Sa pagpasok pa lamang sa Mangrove Park, sasalubong na agad ang maaliwalas na kapaligiran at ang mahabang daanan na nagpapalibutan ng mga bakawan. Dahil sa tahimik at preskong paligid, naging paborito itong puntahan ng mga pamilya, magkakaibigan at mga turistang nais mag-relax at mag-enjoy. Isa sa mga unang mapapansin dito ay ang hanging walkway na ito. Sa bawat hakbang, mararamdaman po natin ang bahagyang pag-alog kaya parang tumatawid ka sa isang hanging bridge. Marami ring benches sa iba't ibang bahagi ng park kung saan maaaring magkwentuhan, magdala ng snacks at mag-enjoy kasama ang inyong pamilya o mga kaibigan. Kung plano po ninyong bumisita rito ay mainam po na pumunta sa umaga para maabutan ng pagsikat ng araw o kaya naman po sa hapon upang masulya pa naman ang paglubog ng araw. Bukod sa pagiging pasyalan, ay nag-aalok din ng Mangrove Park ng mga educational tour kung saan mas makikilala ng mga bisita ang kahalagahan ng mga bakawan at ang papel nito sa pangalaga ng ating kapaligiran. Narito naman po tayo sa malawak na open area ng Mangrove Park. Dahil sa lawak ng espasyo nito, madalas itong gamitin ng mga residente para sa pag-exercise or jogging. Sa pagsapit naman ng gabi ay mas gumaganda ang Mangrove Park dahil sa mga ilaw na nagbibigay ng mga liwanag at masayang ambience sa buong lugar. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Mangrove Park nang hindi inaakyat ang viewing deck. Bukod sa pagiging isa sa mga pangunahing atraksyon ng lugar, nagsisilbi rin itong pinakamainam na pwesto upang masilayan ang malawak na tanawin ng mangrove forest at ng karagatan. Mula po rito sa taas, matatanaw ang 360-degree view ng Mangrove Park. Mas lalo nating ma-appreciate ang lawak ng mga bakawan at ang likas na kagandahan ng kalikasang pinagmamalaki ng Masbate. Talagang sulit ang pagbisita rito sa Mangrove Park, pero hindi pa rito nagtatapos ang ating pamamasyal dahil pupuntahan naman natin ang Pawa Mangrove Park. Tara! Matapos nating libutin ang Mangrove Park, bumiyahe naman tayo ng more or less 6 kilometers o 15 to 20 minutes patungo sa Pawa Mangrove Park, isa rin sa mga ipinagmamalaking ecotourism sites ng Masbate City. Bago makapasok, may 15 pesos entrance fee lamang bawat tao, kaya isa ito sa mga abot kayang pasyalan na maaaring puntahan ng buong pamilya at magkakaibigan. Narito po tayo ngayon sa Pawa Mangrove Park na matatagpuan po dito sa Barangay Pawa, Masbate City. May malawak itong mangrove forest na sumasaklaw sa humigit kumulang 200 hektarya. At tulad po ng Mangrove Park, mayroon ding konkretong walkway dito kaya mas komportable at ligtas ang paglalakad habang ninanamnam ang sariwang hangin at tanawin ng mga bakawan. Hindi lamang mga bakawan ang matatagpuan dito sa Pawa Mangrove Park. Ang malawak na mangrove ecosystem na ito ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng marine life tulad ng maliliit na isda, alimango, hipon, kabebe at iba pang organisms na umaasa sa ganitong kapaligiran. Meron ding mga kubo at shaded area sa paligid ng park kung saan maaaring magpahinga, kumain at mag-enjoy ng quality time kasama ang pamilya at mga kaibigan. Bukod sa nature walk, magandang lugar din ang Pawa Mangrove Park para sa picture taking. Halos saan ka man tumingin ay magandang tanawin maaring maging backdrop ng inyong mga larawan. Hindi talaga kayo mauubusan ng picture-perfect spots dito. Ang bawat pagbisita sa mga lugar na tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay isang yaman na dapat nating pahalagahan at pangalagaan upang manatili itong biyaya para sa mga susunod na henerasyon. Kung bibisita kayo sa mga mangrove park sa Masbate City, maaari rin kayo makadalo sa pagsamba ng mga kalapit na lokal. Ang pinakamalalapit ay ang lokal na Masbate City, lokal ng EJM, at lokal ng Maninta.
narito po ang schedule ng mga pagsamba sa lokal na Masbate City sa Katandaan. Miyerkules ng 6 p.m., Huwebes 5:45 a.m. at 6:45 p.m., Sabado 6 p.m., Linggo 6 a.m. at 10 a.m. Sa PNK naman ay Linggo ng 8 p.m. Sa lokal naman po ng AGM ay araw ng Huwebes 6 a.m. at 6 p.m., Linggo 6 a.m. at 10 a.m. Ang PMK naman ay Linggo 8 a.m. Samantala, sa lokal ng Malinta ay Huwebes 5:45 a.m. at 6:45 p.m., Linggo 6 a.m. at 10 a.m. Ang BMK naman ay Linggo ng 8 a.m. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming pamasyal dito sa Masbate. Hanggang sa muli nating pagtukla sa iba pang natatanging destinasyon dito sa ating rehiyon. At sama-sama nating ipagmalaki at ipakilala ang ganda ng Bicolandia. Dito lang sa Hamos na Kita sa Bicol. Tuklasin ang mga atraksyon sa Bicol sa Hamos na Kita sa Bicol. Thank you po Ate Jaira at Ate Mira sa virtual tour at pagbabahagi ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Mangrove Tomb at Pawa Mangrove Park. At para na rin tayo nakapamasyal, di ba, Ate Rox? Kaya kung kayo po ay mga nature lover, magandang puntahan ang mga Mangrove Park na ito na matatagpuan lamang dito mismo sa Masbate City. Yes, ako Ate Glads, first time kong makapunta sa Pawa Mangrove Park at talagang na-amaze ako. Bukod po sa napakagandang tanawin, napakalinis at napakaaliwalas pa ng lugar, talagang ma-appreciate mo ang ganda ng nature. Yes, at share ko lang Ate Rox, no? Nakapunta na rin ako dyan. Dyan kami nag-prenup. Ay, gano'n. Bago kami ikasal ng aking asawa. Yes, napakaganda talaga. Napaka-refreshing ng lugar. Yes. Ayun. Parang nasa ibang bansa kayo, yung ambience ng lugar. Yes, May po. mountain view, may karagatan, ang ganda. Yes, napaka-presko na lugar. At talagang nakakatuwang makita na may mga ganitong lugar dito sa Masbate na hindi lang magaganda, kundi mahalaga rin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Kaya dapat natin itong pahalagahan at alagaan. Yes, tama ka dyan, Ate Glads. Kaya sana po ay na-enjoy din ng ating mga manonood ang ating featured destination ngayong hapon. At maisama din po ninyo ito sa listahan ng mga lugar na bibisitahin po ninyo dito sa Masbate. Yes po. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik po kami pagkalipas lamang ng ilang paalala at pagpapakilala ng himpilan. Welcome back po sa Magayon na Kabikulan. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, ay magbasa po muna tayo ng mga pagbati ng ating mga kapatid sa live chat. Happy viewing daw po mula kay kapatid na Cassandra Herrera, watching from lokal ng Donsol. Hello daw po sa lahat ng mga kapatid na kadiwa sa distrito ng Albay. Yes po. At syempre binabati na rin po natin ang lahat ng mga kapatid at mga may tungkulin sa lokal ng Masbate City at lokal ng EGM dito sa distrito ng Masbate. At syempre nakatutok din po ang mga kapatid natin mula sa lokal ng Kawayan, sa distrito din po ng Masbate, sa pangunguna po ng kanilang destinado ng lokal, ang kapatid na Hirado. At mula sa bayan ng Kawayan, Ate Rox, sa Kawayan Masbate, kilalanin na natin ang kapatid na Jessie Brusas Jr. at ang kwento ng kanyang seafood business dito po sa ating segment na Ini ang Istorya Ko. Ang Masbate ay napapalibutan ng karagatan, kaya naman hindi maipagkakaila ang kasaganaan nito sa yamang dagat. Isa sa mga bayan na kilala sa masiglang kalakalan nito ay ang Kawayan. Tuwing araw ng linggo, simula alas 6 pa lamang ng umaga, nagiging abala na ang saod sa Divisoria, kung saan dinadala at ipinagbibili ang mga bagong huli at ani mula sa mga palaisdaan. Dinarayo ito ng mga mamimili mula sa iba't ibang lugar upang makabili ng sariwang lamang dagat. Ngunit sa likod ng masiglang pamilihang ito ay ang mga taong araw-araw na nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan. Magandang araw po mga kapatid. Ako nga po pala ang kapatid na Marlo Bunsobre. At ako naman po ang kapatid na Mika Shaila Neri. Narito po tayo ngayon sa bayan ng Kawayan, Masbate, isang bayang sagana sa yamang dagat kung saan pangingisda at aquaculture ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming tao. Sana po rito ang pamilya ni kapatid na Jessie Brosas Jr. kung saan ibabahagi po niya ang kanilang kwento
sa likod ng kanilang kabuhayan. Dito sa segment na Ini ang Istorya Ko. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bicolano. Sa Ini ang Istorya Ko. Ako po si kapatid na Jesse Brusas Jr., isang diakono, nakatala po sa lokal ng Kawayan, Distrito Eclesiastiko ng Masbate. Isa po sa pinagkukunan namin ng kabuhayan ay itong fish pond o kaya tawag dito sa amin ay punong. Laking ministeryo po ako eh. Nung nakapag-asawa po ako, doon ko na po na-experience ko po sa misis ko. Ayun ang kabuhayan po talaga nila. Kaya sa ngayon po, ito na po yung isa po sa pinagkukunan namin na ikabubuhay itong fish pond nga po. Bali, 4 na division po ito. Yung isa po ay 24, ito po ay 18. Yung dalawa ay maliliit lang po yun. 4 na hektarya. Ang nilalagay po namin dito ay 3 klase po. Alimango, sugpo, tsaka bangos. Dapat po ilalagay po yung similya ng bangos bago pa man. Mauna po yung bangos bago po yung sugpo. Alimango. Bago po kami maglagay ng similya, lilinisin po muna yung loob ng fish pond. Tapos maghihintay lang po ng 3 buwan sa ano po yun, sa sugpo. Sa alimango naman po ay iba naman. Depende naman po sa size ng ilalagay po. Pero kalimitan po ay 6 to 10 months yung alimango. Pero yung sugpo po ay 3 months lang po talaga. Tsaka pa ma-harvest. Ang tawag po dito sa amin ay bintol. Ito po ang pag-harvest ng alimango. Iba din sa sugpo na yung tubig ng fish pond po talaga inuubos. Tapos yung bangus naman ay nilalambat. Yan ito, pag nakuha ito, ayos. Tawag namin dito ay feeding tray. Dito inaalam kung meron bang malalaki na ba yung yung alimango o kaya sugpo. Dinadala po namin yung produkto po. Yung bangus po dito na lang sa Kawayan, yung may bahay ko yung nagbebenta ng bangus. Yung alimango naman po, meron pong buyer dyan sa Kawayan. Yung sugpo lang po, pinapadala po namin sa Manila po. Meron po talagang mga challenges na masasagupa ka dito sa fish pond. Kasi dadaan talaga yung kalamidad. Expected lang po kada taon talaga. Yung maintenance po talaga ng ganitong fish pond, napakahirap po. Kasi araw-araw, siyempre magpapakain ka sa mga alaga. Araw-araw po talaga yan. Ang problema po pag ganitong malakas po ang alon, wala po talagang maipakain dyan sa mga alaga. Bagamat ako po nagtatrabaho din po ko sa sa munisipyo, kahit papaano meron naman sahod na kahit maliit lang. Ito siguro masasabi ko na bintahan din pag merong ganito, kasi kahit papaano pag nagka-harvest ka, meron talagang mapagkukunan ng pang araw-araw. Ang malaking tulong din po, kahit malaking gasto, malaki din po na itutulong. Meron po akong nakapagtapos ng isang anak. Meron po din po akong 2 anak nag-aaral din po. Siguro kung matapos lang lahat niya mag-aral, medyo saka pa lang makakaluwag-luwag. Dimat nakakaranas po ng mga pagsubok, di po natin pwedeng pagwalang bahala yung pagtupad. Uunahin po muna talaga yung pagsamba, pagtupad, bago pumunta sa kabuhayan. Papasalamat ako sa Panginoong Diyos sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa buong pamilya ko. Nagpapalakas ng aming pananampalataya. At patuloy din po kami nakapaglilingkod sa Kanya sa kabila ng anumang mga pagsubok dumating. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bicolano. Sa Ini ang Istorya Ko. Maraming
maraming salamat po kapatid na Jessie sa pagbabahagi po ninyo ng inyong kwento. Hindi rin pala madali, Ate Rox, no? Yung pagpapatakbo ng isang palaisdaan dahil bukod sa malaking puhunan, kailangan din na tuloy-tuloy yung pag-aalaga at pagharap sa iba't ibang hamon. Di ba tulad na minsan kapag merong mga kalamidad? Yes, tulad nga ng bagyo, ate. May mga gastusin pa sa pagpapakain at maintenance ng palaisdaan at pasahod din sa mga manggagawa. Pero sa sipag at tiyaga po at tamang pamamahala ay nagiging malaking tulong din po ito sa kabuhayan ng isang pamilya at ng komunidad. At pinapakita rin ng kwento ni kapatid na Jessie na hindi man laging madali ang pagnenegosyo, nagiging magaan ang mga hamon kapag may tiwala at pananalig sa Ama. Yes. At sa kabilang banda, Ate Rox, no, nakita ko mukhang nag-enjoy kayo sa pagpunta sa Kawayan. Kumusta naman ang experience, Ate Rox? Share niyo naman. Yes, sa pagpunta ng ating team sa Kawayan, Ate Glads, talagang mararamdaman mo kung paano sila kasagana sa yamang dagat. Sa tinatawag nga nilang saud tuwing linggo, makikita ang iba't ibang uri ng sariwang seafood na nagmumula mismo sa kanilang yamang dagat. At nakakaingit din. At actually, Ate Rox, no, matagal na rin kami nagpaplano na pumunta sa lugar na yan. Kasi medyo may kalayuan nga, di ba? Yung nga, hindi kayo nakasabay dun sa pagpunta natin. Kung hindi lang kami pagod, Ate Rox, sasama talaga sana kami. Kung sa bagay, ate, kapag hindi talaga plano, natutuloy. Next time, sana isama naman kami. Yes, at syempre po ate, hindi rin po natin malilimutan ang mainit na pagtanggap sa amin ng kapatid na Jessie at ang kapatid po na Rachel. Kaya maraming salamat po. Nag-enjoy po kami sa mga inihanda po ninyong masarap at sariwang seafood. Yes po, sa muli po, maraming salamat po kapatid na Jessie at sa kanyang may bahay. At this point, Ate Rox, ay pakinggan naman natin ang mga public service announcements at ilang paalala para sa ating mga kababayan dito sa Bicol, dito sa ating segment na Bicol News. Mga public service announcements sa buong Kabikulan. Mapapakinggan dito lang sa Bicol News. Magandang hapon po. Alamin naman po natin ang mga iba't ibang public service advisories dito sa Bicol News. Para naman po sa weather update, sa buong Kabikulan po ay magkakaroon po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Posible din po na magkaroon ng flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains. Para naman po sa power interruption advisories, sa August 11, 2026, Tuesday, 9 a.m. hanggang 5 p.m. ay magkakaroon ng power interruption sa mga sumusunod na lugar dulot ng line maintenance, replacement of dilapidated wood pole, at right-of-way clearing. Dito po yan sa Miloor area sa Barangay San Antonio, May Daso, May Katmuan, bahagi ng Barangay Kabugaw sa Miloor, Camarines Sur. Sa Minalabak area naman po ay sa bahagi ng Sitio Taririk, Minalabak, Camarines Sur. Magkakaroon din po ng power interruption sa August 13 and 14, 2026, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa mga sumusunod na lugar dulot ng line maintenance at clearing operation activities. Dito po yan sa Barangay Bahaw, Bagong Sirang, Vito, Kabugaw, Sulpa, Taligan, Fundado, San Andres, Pubuan, Poblasyon, San Ramon, Salvacion, Pamintan-Bantilan, Matandang Siruma, Tandok, at Pinitan. Dito po yan sa Siruma, Camarines Sur. Inyong natunghayan ang iba't ibang public service advisories. Ko po ang kapatid na Adam Bunagua mula po dito sa distrito ng Naga City, Camarines Sur para sa Bicol News. Sa Bicol News. Thank you po Kuya Adam sa inyo pong paghahatid ng mga public service announcement. Ayan, bago po tayo magpaalam ay batiin po muna natin ang ating tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Renato Estrada Sr., maging po ang pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Felix Hate. At syempre po, binabati rin po natin ang ating katiwala sa mga kapisan ng pangsabahayan, ang kapatid na Frank Aris Reglos, at ang aming pong multimedia advisor, ang kapatid na Rainier Moral. Yes po, at binabati din po natin ang
station manager ng INC Radio, ang kapatid na Wally Taray. At syempre po ang ating pong napaka-supportive na executive producer, ang kapatid na Henry Gabriel III. Yes. Bagamat tayo po ay bitin na naman sa kalahating oras ng ating programa, kailangan na po natin ulit na magpaalam. Kaya nga, Ate Rox. Pero nawa po ay na-enjoy ninyo ang aming mga ibinahaging segment ngayong hapon. At sana po ay magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang Sabado sa parehong oras. Dito lang sa Magayon na Kabikulan! 30 minuto na puno ng saya at impormasyon. Magkita-kita tayong muli sa susunod at patuloy nating tuklasin ang natatanging ganda ng Bicolandia. Salamat po sa inyong padagos na pagsuporta sa Magayon na Kabikulan.